Inilahad ni Senadora Amy Marcos ang umano'y matagal ng problema ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng droga. Ginawa niya ang pahayag sa ikalawang araw ng Iglesia ni Cristo Peace Rally sa Rizal Park. Ayon kay Amy, alam na raw ng buong pamilya ang problema ni Marcos Jr. mula pa noong kabataan nila at mismong kanilang ama ang nagkukwento tungkol sa pag-uugali at bisyo nito. Habang tumatanda sila, mas lumalala raw ang sitwasyon at minsan pa umanong tumutulong ang Presidential Guard at Metrocom na mag-ayos ng mga gulo matapos ang mga party. Ikinuwento rin niyang naghihiwalay sila ng tirahan sa iba't ibang bansa at inakala niyang makakatulong ang pagpapakasal ni Marcos Jr. kay Liza Araneta Marcos para magkaroon ito ng direksyon. Ngunit tinawag niya itong maling pagkakamali. Ano pong masasabi ninyo, attorney, sa naging pahayag po ni Senadora Amy Marcos? Alam mo yan si Amy Marcos. Gaya ng matagal ko nang paulit-ulit na sinasabi. Sa akin ay zero credibility yan. Walang credibility yan. Ang ibig ko sabihin, hindi yung hindi totoo yung sinabi niya ngayon. Ang sinasabi ko, tingnan ninyo ang kasaysayan ng babaeng ito. Kung mapapanood ninyo yung kanyang ginawang pelikula tungkol sa kanilang mag-anak, makikita niyo rin kung paano niya, dahil siya ang producer malilisabi siya na sunod. Makikita niyo doon sa pelikula, mga 2-3 taon na ba nakakalipas nung gumawa siya ng pelikula, na siya ang bida at ang kontrabida at mahina at pasaway ay yung kapatid niya. Inaapi niya yung kapatid niya mulat sa pulpa. Kaya dati ng bad shot yan kay Amy. Ngayon, tingnan niyo nung di ba, nasira ang kanilang pangalan. Ilang taon ba nasira ang pangalan nila? 1986 pa nasira ang pangalan nila. Nagkaroon ngayon ng pagkakataon na buhayin, i-resurrect ang pangalang Marcos. Dahil nga, sa hindi inaasang pagkakataon, nag-slide. Nag-slide itong si Inday Sara to Vice President. Kaya nawala ng kandidato yung grupo, isa siya sa mga nagsulong na si Ferdinand Marcos Jr. ang maging katandem. Tinawa, ngayon sinasabi niya na itong kapatid niya, bangag ito, adik ito. Kaya ang lahat ng mga desisyon niya ngayon ay dahil sa kanyang pagka-drug addict, kailangan ito ma-rehabilitate. Pero kahit anong gawin niya, walang mangyayari. Tandaan niyo alam niya yan. Sangayon sa kanya, alam ko po yan dahil kapatid ko yan. Correct, tama ka dyan. Pero bago ako puntahan dyan, yung kanyang expose na yan. Nung kandidato na si Presidente Marcos Jr., yan po ay initsapuera sa kampanya ng Marcos Jr. Kasi nga, yung kapatid niya, itong batang kapatid niya, matagal nang nagre-react dyan kasi nakikita niya masyadong tusok. Masyadong gumagamit ng maraming tao. Ako, alam ko, may karanasan din ako yan. Talagang gagamit yan. Ilang beses na. Kaya, dati na may reaksyon. Kaya pati kanyang kabiyak din niya kasundo, yung kanyang sister-in-law. Madalit sabi, itsapuera siya sa kampanya. At nung manalo na, itsapuera pa rin siya, hindi siya makapasok-pasok. Kaya, medyo pumorma siya na kumakampi sa anak. Tandaan nyo, di ba, tumakbo siya senador. Samantalang ang posisyon niya, Inday Sara siya, binabanatan niya ng mga pahaging yung kanyang kapatid. Pero nung kumandidato siya, nasa lado siya ng Marcos administration. Bakit? Sapagkat nakita niya, kung dito ako sa Duterte side, sa PDP laban, delikado, baka matalo ko. Samantalang ko sa Marcos, may makinarya, may pera, at saka malakas. Malakas pa dahil bagong halal So doon siya pumunta. Anong nangyari? Ang nangyari,
bumagsak ang kanyang rating. Bumagsak. Nung makita niyang bumabagsak ang rating niya, nagsimula siya ng mga investigasyon sa Senado. Bumibira ngayon siya sa kanyang kapatid sa mga pag-aresto. Iyan ang ginawa niya. Dahil bumabagsak, di sinalo naman siya ni Inday Sara. Kaya nakapasok. Kung hindi, siya sinalo, talo na siya. Siguradong talo. Gaya ng mga hindi umimik, yung mga tumahimik, hindi pinagtanggol si Pangulong Duterte. Ito ngayon. Alam na ho ng lahat. Kasi hindi naman tinatanggi ni Presidente Marcos Jr. na hindi siya adik, na hindi siya nagdodroga. So ang perception talaga ng lahat o karamihan o majority overwhelmingly talaga naniniwala sila na adik itong mamang ito. Pero ito ngayon ang tanong. Alam mo na yan mulat sa poll. Alam mo yan Pero kung totoo ngayon na sinasabi mo na ang kanyang mga desisyon ay palpak na lahat, pati na yung sa korupsyon ay kasama siya dyan, alam mo na pala yan. Bakit, number one, isinulong mo ang kanyang kandidatura bilang presidente? Bakit mo sinulong? Kasi gusto mong makinabang. Pero nung naitsapuera ka, bigla kang bumabanat. Pangalawa, nung bagsak na ang rating mo, saka ka nagsisiksik kay Inday Sara. At mahal mo raw si Inday Sara. Pero ano ho bang ginawa niya? Nung inaresto si Presidente Duterte, ikinulong, dinikinig, sinaktan ang kanyang pamilya, pati mga abogado niya. Si Inday Sara nasa Villamor, kasama si Bongo, hindi makapasok. Nasa ang Amy Marcos na nagsisigaw na love ko yan si Inday, hindi ko papabayaan yan ang mga Presidente Duterte. Pero wala po siya doon. Tumahimik siya. Wala po siyang ginawa. Tumahimik. Nagsalita lamang siya nung bumabagsak na ang rating niya sa kandidatura niya. Saka siya nag-launch ng investigasyon. Okay. Eto na. Hindi ba? Palagi nating pinupuna ang ginawa niya. May rally kagabi. Inilabas niya ngayon. Yung mga kesyo, nung bata pa sila, ganito, pati ang tatay niya, madali sabi, siniraan niya na siniraan ng kapatid niya. At totoo naman, sapagkat hindi lamang siya nagsasabi niyan, marami na yung mga kaibigan niyang personal, kumbaga open secret na ho yan. Marami nang nakakaalam dyan. And the fact na hindi naman tinatanggihan o inaamin, lalong naniniwala ang tao. O ang tanong ko sa kanya, dapat nung sumabog yan, ikaw na kapatid, kung totoo yung sinasabi mong mahal mo siya, yung ginawa mo kagabi, ginawa mo na yan 2 taon na ang nakalilipas. Ang tanong, bakit ngayon ka lang nagsalita? Ay simple lang ho yan. Kasi nga, pinapakita niya sa atin na pag siya ang kanyang buhay sa politika ay nanganganib, gumagawa siya ng kaparaanan para mabuhay. O bakit? Bakit niya ginawa yung kagabi? Kasi nakikita niya ng bagsak ang administrasyon at maaaring mawala na. Marcos ho siya. Marcos din yung kapatid. Marami na nagdududa sa kanya, hindi ko pwede. Masasama ako dito. Kaya lumabas na ho siya na dapat inilabas niya noon pa. Hindi niya ginawa. Pero dahil nabibiti na naman, nanganganib na naman siya, eto na naman siya, nagmamagaling at nagpapakitang gilas. Siyempre, marami namang nabobola sa atin. Pero ang inyong likod, sorry na lang po, talagang hindi ako naniniwala sa kanya sapagkat marami na akong karanasan dyan na ginagamit niya lang ang mga Duterte, ginagamit niya lang ang makakatulong sa kanya at pagkatapos niyan, wala ka na. Sarili niya lang ang kanyang inaasikaso. Yan ang masasabi ko dyan.